Hi, I'm Luis. And I'm Julius, and we are the Balsters! Yes! Magandang araw na naman sa ating mga kabalsters dyan at isang Happy New Year 2026. Yes, Happy New Year. Abot pa ba kami sa Happy New Year? Oh, bakit? New Year pa rin naman. 2026 pa rin, di ba? Siyempre, ngayon ay first official week ng January. Natapos na pala ang first Mali. Hindi. Sorry, second week na ng Oo. January. Now on its second week. January, now on its second week. 'Di ba? Kakapalit lang ng taon, 'di ba? Parang andito tayo sa pinakamahabang buwan ng 2026, ang January. Yes, Diba? totoo Napansin yan. mo ba 'yun? Parang every year, January ang pinakamatagal na buwan sa lahat. Inaabot ng January 782. 727, 785, 82. So, Ganun sobrang kahaba tagal. eh. Kasi syempre galing ka sa mahabang bakasyon. 'Di ba? Ng December na holiday Mm-mm. season, 'di ba? Putol-putol yung trabaho. Tapos medyo relaxing ang December eh. Then biglang pasok ng January. New Year. Nakalimutan ko nung nag-start ako mag-work ulit, nakalimutan ko na paano mag-work. So tagal na kalim. Oo. 'Di ba? So syempre yan, yung mga ganyang bagay, parang medyo mafe-feel mo talaga yan eh. 'Di ba? Kasi very critical ang January. Oo. 'Di ba? At Kaya dahil dyan, this is episode 19. number 19. Ulit nga. Ulit. At dahil dyan, this is Ball Trip episode number 19. First week. Ano ba? Sorry, di tayo nakapag-intro. Kaya nga. Ulitin natin. Ang gulo na. Hindi kasi ito ginagawa. Ano ba yan? Okay, bilisan po. So, welcome to Ball Trip. Ang Ang kwentuang bawal. Mobile trip. Pag di, Para nawawala sa sarili pag di mo mo. talaga ginagawa. So, this is episode 19. And this is entitled January first week. Ikaw mag-it. Ganun ba? Tuloy pa rin. January first week done. Tuloy pa rin. Okay. Yan. So, ano talaga yung title? January first week done. Tuloy pa rin. Nakakatawa. Dapat talaga gawin na natin ito ulit every week. Ay, naku. Nawawala. And speaking of that, nawawala ang momentum. It's very common dahil yun ang pag-usapan natin. 'Di ba? Yung what happens after the first week of January. It is January after the hype. Eh. 'Di ba? Kasi usually very hype ka ng beginning of the year, first few days, na parang okay, ang dami kong gustong gawin sa ngayong taon. Mm. 'Di ba? Ang dami kong gustong iset. Ang dami Na mong goals. pinaplano. Ang dami kong pinaplano. Tsaka yung mga New Year's resolution. New Year's resolution na tuwing first week lang naman hanggang second week nagagawa. 'Di ba? Pero ano ba yung pakiramdam pag nawala na yung New Year excitement? 'Di ba? When the kumbaga reality check happened, Mm-mm. 'di ba? Na-feel mo ba 'yan? Hindi. O parang Hindi. slow start? Hindi na kasi ako nag-New Year's resolution, hindi na ako nag-set on something for the year. Hindi ko na yun ginagawa. Kasi kung may gusto akong gawin, ginagawa ko na siya now. I don't need to wait for another year to come. Or to Para gawin. start. Para gawin yun. Let's So go. kung gusto ko mag-diet, magda-diet ako ngayon, hindi ko hiintayin na mag-January 1 at saka ako magsisimula. Saka ka magsisimula. Sa bagay, kanya-kanyang pananaw ng bawat ano yan, kung papaano. Pero, madalas kasi, parang ang nagiging problema, beginning of the year, ang dami mo na agad mga cluttered sa isip mo eh. Cluttered na agad yung isip mo kasi ang dami mong gustong ma-achieve. Dami mong gustong mangyari. Goals. So, Yeah. nape-pressure ka. 'Di ba? So, to the point na yung first few days, okay na okay ka. Then afterwards, dahil nga gulong-gulo ka, na-pressure ka. Nawala. Bigla ka na bigla eh. 'Di ba? Nalilito ka ngayon, nagkakanda gulo-gulo ka. 'Di ba? So, parang umpisa pa lang ng taon, parang nade-demotivate ka na din. 'Di ba? Pwedeng ganun yung mangyari sa iyo. 'Di ba? So, syempre dito papasok yung mga goals mo for the year na let's say walang ya January first week na.
hindi ko pa nasisimulan yung mga goals na nilista ko. Mm. 'Di ba? Yung mga ganong bagay. O yung sinasabi mo nga, yung mga resolution na hindi mo pa nabago. So, ang ending, yung first official week, pagod ka agad. Tama. 'Di ba? Nangyayari yung ganun. Tulad nun, gusto mo, mag-workout ka, mag-jogging Oo, ka kasi every kumain ka ng morning. maraming Yeah. pagkain Oo. ng holiday. Tapos 5 o'clock pa lang, gigising ka na. Naku. Hindi ako morning person si Balde, hindi rin siya morning person. So, Medyo, yung 5 a.m. sobrang hirap nun talaga. unless nasa ibang bansa ka. Hindi Hindi rin. din. Hindi din. 6 o'clock, mga Hindi 6 din. to 7. Usually, mga 6 to 7 yan. Eh. Yeah, Parang hindi ganun. talaga. Oo. Anyway, so, ayun, hindi siya, masyado mong pinupush na yung dapat na stretch nung plano mo ay for the whole year ay pinipilit mong gawin sa isang Sa isang linggo. linggo. 'Di ba? For one week. Diba? Naghahanap ka na kaagad ng resulta in a week. Yes, 'di ba? Sabi nga nila, you cannot harvest the fruits of your labor kung ngayon ka lang nagtanim. Oo. Tsaka ito, singit ko lang, meron ako nabasa sa Atomic Habits before. Tayo daw kasi is, halimbawa, magda-diet ka, so nagtitimbang-timbang ka. Pero 'di ba, eventually 'di ba, pag nasanay na yung katawan mo, medyo yung pagbawas ng timbang mo, hindi na siya ganun kalaki. 'Di ba at first parang biglang drop 'yun eh. Kasi Tapos, iba yung ano mo. bigla na bago eh. Oo. Tapos while nasasanay na yung katawan mo, na Bago nakapag-adjust na yung katawan mo. Sa ganung routine. Oo. Ngayon, ang nangyayari na is, yung konti na lang yung nagiging bawas ng timbang mo. Pero nababawasan pa rin naman. Pero gradual na lang yung bawas niya. So, pag ganun yung nangyayari, sometimes hindi ka pala nababawasan, ganun. So, pag ganun yung nangyayari, hindi natin nakikita yung resulta. Ang tendency, humihinto tayo. So, ngayon, parang wala na eh. Parang wala namang progress, wala naman nangyayari. Pero kung tutuloy-tuloy mo pa rin naman yun yung actually, nakalimutan ko yung term dun sa part, yung kung ano yung tawag dun eh. May term dun eh. Tapos, yun yung kailangan mong malampasan para magtuloy-tuloy na yung ginagawa mo, maging habit na talaga siya. Kumbaga, parang, kailangan mo makabuild kasi ng momentum. Oo. Tapos, sa umpisa talaga kasi mabibuild mo nga yung momentum eh. Pero pag may part na stagnant na, nawawala ka na sa momentum. Kasi nasasanay ka na. Oo, nawawala ka na sa momentum. So, ngayon, nasasanay ka, tapos, bumabalik ka dun sa bago, dun sa before. Exactly. Kasi hininto mo na yung routine. Kasi nga, wala kang nakikitang progress. So, yun yung kailangan mong ma-break para magtuloy-tuloy at maging habit yung gusto mong gawin. Parang, hindi, based dun sa kwento mo, sa binabanggit mo, parang ano lang yan eh. Example, nagpapatayo ka ng bahay. From a bare house. Example ito, ng bare. Diba? Yung mga unang 2 buwan, nakikita mo yung pagbabago, yung nabubuo. Ang laki ng changes. Okay. Diba? Parang nakaka-excite lalo. Nung mga malapit ng matapos, parang ba't ganun? Parang ang tagal namang matapos nito. Naiinip ka na. Diba? Pero without realizing na yung, siguro parang ganun yun eh. Pag nirelate ko dun sa sinasabi mo eh. Na yung part na yun, na akala mo wala namang progress, may progress na dun eh. Hindi na lang siya yung sobrang laking progress kasi nabuhos mo na siguro yung pinakamalaking effort nung mga bandang simula. So ngayon, parang furnish mo na lang siya. Oo. Parang ganun. Siguro pinakamadaling way is yung mag-workout ako every single day. Para, in my fitness journey, parang ganyan. So, for a week, workout ako. Oy, nakita ko, ang ganda ng katawan ko, ganyan, build, ganyan. Second week, parang wala namang nagbabago na. Parang same nang yun yung same pa din yung katawan ko after the second week. So ngayon parang wala naman, ang nasa isip ko na parang wala naman na nagbabago, di ko na gagawin, di ko na itutuloy. So yun yung kailangan mong ma-break. Pero pag na-break mo siya at nagtuloy-tuloy ka, well, it will become a habit. So yung pag workout mo nung first week mo at binrake mo yung cycle na tinanggal mo sa isip mo na wala naman nagbabago, magtutuloy-tuloy na siya.
So, kumbaga, yun yung pinakamahirap na hakbang Oo. gawin kasi feeling mo wala nang nangyayari eh. Pero kailangan mo ituloy. Mm. So, yun siya. Pero yun din kasi, let's say sa simula, pag gusto nating, baga parang agad-agad, magawa natin yung isang bagay, nagkakaroon tayo ng self-impose tayo eh. Oo. Doon nagkakaroon ng pressure eh. Mm-mm. Instead na parang, okay, beginning of the year, going back doon sa beginning of the year, simula pa lang naman ng taon, wala namang masama. Mag-set ka ng goal eh, mag-set ka ng plano mo eh. Pero kung may stress ka beginning of the year dahil parang natataranta ka na agad, 'di ba? Tama. Hindi mo na-enjoy yung overall process. Again, hindi naman lahat natatapos sa January 1 eh. Oo. Or Sa January. Sa January at Sa all. January at all. 'Di ba? Parang ganoon. Siguro parang kailangan mo lang munang enjoy yung pacing mo. Oo. Pacing lang, parang ganyan. Hindi mo, wala ka namang kakompetensya eh. And nakakapagod 'yun. So, Diba? don't push yourself Too much. too much. Exactly. Imagine na sa second week pa lang tayo ng January and we have the whole year to Yes. figure out things. Exactly. 'Di ba? So parang kung halimbawa ngayong week na to pero medyo parang feeling mo medyo chillax ka lang muna or parang okay, importante may nasisimulan ka. Malaking progress na 'yun eh. Malaking Mm-mm. bagay na 'yun eh. May naisip ka, hindi man 10 kung inisip mo dapat 10 na agad naisip ko, nakaisip ka isa lang. Okay lang 'yan. Wala namang problema doon eh, 'di ba? Yes. Hindi ka naman tamad eh. Wala namang doesn't mean tamad ka eh. Mm-mm, Diba? Tama. So, ayaw mo lang din siyempre mapagod agad beginning of the year. Oo, umpisa pa lang eh. Oo. 'Di ba? So, Mahirap naman, 'di ba, pag yung sa mga marathon, tas todo bigay sa umpisa. yes, tama. Napapagod agad. Correct. So, yun nga 'di ba pagka atleta ka, tama yung Oo. binanggit mo eh, yung mga marathon, yung mga running, di mo naman kailangan sprint agad eh. Oo, So, pag in-sprint mo agad yan, wala ka ng energy sa tapos dulo. ka na agad. 'Di ba? Sabi nga, ano yun, parang, like sa basketball, hindi, Basketball? bash kita. Hindi importante na, well, siyempre, part ng buong game yung first quarter, second quarter, third, pero pinaka-importante yung at the end of fourth quarter. So, it doesn't matter kung paano mo sinimulan, what's more important is paano mo tinapos. Hindi porket talo kayo ng first quarter ay hanggang fourth quarter ay ganun yan. Maraming So, pwede mangyari. Yes, bilog ang mundo. But syempre, kailangan mo simulan. Yeah. Yun ang pinaka malaking bagay din doon. 'Di ba? So ikaw, tingin mo ano ba mga parang bagay na gusto mong simulan ngayong taon? Actually, yan nga yung open na natin dito. Open? Open na natin dito. Ano yung open Hindi, 'di ba? Parang sabi ko nga sa'yo kanina, nung diniscuss mo sa akin yung topic kanina. Kasi ako ang journalist ng Bal Trip eh. Oh, nung diniscuss mo sa akin yung topic, nabasa ko yung mga goals and all. Tapos, na-realize ko na ano bang goal this year? Kasi, for the past 2 years. almost 2 years, ang goal lang natin maayos yung kasal. Oo, tama. 'Di ba? So, naayos naman natin last year. Natapos na Last month. Oo, 'di ba? Natapos na eh. So, ngayon, ano na yung gagawin natin? Hindi po baby. So, kinasal na, hindi baby. So, parang ako, Hindi pagad. ano na yung next? Kasi last time, dapat January, ganito na tayo. February, dapat ganito. Dapat yung August, na book na tong mga tong ganyan. So, may ganun tayo before eh. May timeline tayong tinitingnan before. Exactly. Yes. Ngayon wala. As in, parang di pa nga tayo nag-usap yata ngayon at di pa tayo yata nag-usap ng kung anong gagawin natin for the year. Ang meron lang ay kung saan tayo pupunta ngayong taon. And I guess wala namang masamang wala namang masamang problema dyan. I mean, wala namang problema dyan. Kung, let's say, kasi ngayon yung pinag-usapan namin is ano pa yung mga bagay na, mga lugar na pwede namin puntahan for the Balsters. Diba? So I think that's part of the plan. I think this year it's going to be a travel goal. Yeah, goals. Hopefully. Amen. Yeah, it's going to be a travel goal and ang tingin ko ngayon is ma-build, ma-establish
yung brand natin, yung The Ballsters. The Ballsters brand. Kasi before, last year, dalawa yung focus eh. So, hindi pa natin to napag-focusan nga eh. Hindi pa 100% yung focus nito. Kasi, meron pang yung kasal. So, meron time na hindi tayo nakaka-edit, Exactly. kasi may iba tayong ginagawa. Tama. So, unlike this year, it's going to be a full of the Ballsters. Yun. Yes. So, I think yun yung last goal. year, 3 yung kailangan mo balansehin. Kailangan mo balansehin yung day job mo. Kailangan mong may trabaho ka pa. Yeah. Kailangan mong balansehin yung day job mo. Kailangan mong balansehin yung kasal. Kasi for me, day job, automatic naman yun eh. 9 to 6. Automatic exactly. What I mean, parang day job mo, kasal, and the Ballsters. Yeah, so parang ngayon, tao ka. Oo, 3 tao ka. Ngayon, dual ka na lang. Dual citizen ka na naman, di ba? So, medyo mas na siya, parang hindi na tawag na manageable. Yung pala yung term, manageable na Siyempre, in terms of gastos, kahit pa paano, mas medyo kaya, mapaglalaanan ka pala. Oo. Parang tama. ganun. So, I guess, ngayong taon, abangan nyo kung ano pa yung mga lugar na pupuntahan ng The Ballsters. Hindi namin pala i-discuss syempre dito. Kami alam na It's naman. going to be a surprise. Hindi kami laging nagbabanggit kung saan kami pupunta. Kung kailan at saan. Sa mismong araw na lang. I think, yun yung ano rin namin eh. Parang, full of surprise. Ano namin dalawa ni Bal eh, na every time may malaking plano kaming gagawin, whether travel or big decision like pagpapakasal, walang nakakaalam agad. Diba? Ganun namin siya gustong ganun i-set siya, up. Ganun kami ka-sacred. Sacred? Yung ba yung term dun? Para at least, diba, smooth lang. So, gusto namin yung ganun. Yeah. Diba, pero going back, paano ka ba, syempre, let's say, napagod ka agad, first week of January, parang nawawalan ka na ng gana, diba? Nakita mo, kasi naman, nag-aantay ka agad ng resulta sa first week lang. Diba? Ano bang mga pwede mong gawin? Ako, suggestion ko, one at a time lang. Diba? Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Diba? Exactly. Isa pang naisip ko is, kung hindi mo natapos yung goal mo last year, pwede mo pa rin naman siya ituloy ngayon eh. Correct. Kasi, yung timeline naman, nakadepende naman yan sa'yo. Oo. I mean, timelines are guide. Ito yan, guides, di ba? Pero don't ever depend on your timeline or parang dun mo na paikutin yung buhay mo. Exactly. Because yung timeline mo ay minsan iba sa timeline ni Lord. Yes, tama. Kaya niyang, sabi nga, di ba, kaya niyang i-stretch yun o kaya niyang mas paigsiin pa yun. Yung timeline mo na kung gusto mo, plano mo, 30 years old, ganito, ganyan na ako. Kaya kung 25 ka pa lang, gusto mo ibigay na ni Lord yan sa'yo. So, wag mo rin pangunahan. Exactly. Ay, sorry, going back. Not pangunahan pa. Sinasabi mong timeline. Naalala mo, nung last month, may mga friends natin, may nagtanong sa atin, ilan taon na kayo nagpakasal? Diba? Ako 34 ako, 33 si Bal. Tapos sinabi niya, na parang, pwede pa pala yun? He's 29. 29, oo. Turning 30 this year. Sabi niya, pwede pa pala yun na ganun. Sabi namin, wala namang problema kahit anong ano. Oo. Sinabi ko nga sa kanya, di ba? I met Bal when I was 29. I know, 27. Pero naging tayo, 29 na ako. So, it's never too late. If meron plano sa'yo, it's never too late kahit 29 ka, kahit 35 ka, kahit 40 ka, kahit 70 ka. If nakasulat yan sa palad mo, it will happen. Exactly. Tama yun. Yun lang, na-share ko lang. So yeah, don't depend on the timeline too much kasi timelines pressures people. Yes. So it adds pressure to you as well. Exactly. Plus yun nga, going back, masyado pang mahaba ang taon na ito para stressin mo agad ang sarili mo. Oo. So siguro kailangan mo lang ng parang minor reset. Parang ganun. Kahit kakagaling lang na reset ng December. Or minor recalibrate. Yeah. Parang ganun. So okay lang naman.
'Di ba? Nasa sayo kung kailan mo gustong i-build yung momentum na Oo. gusto mo. Pero wag ka magmadali. Huwag Yun ka lang yun. magmadali. Okay lang yan. Darating at darating yan. Pag nagmadali ka, sige. Sabi nga nila. Baka madaling ka ni Lord. Oo, di ba? Ano sabi ni May timeline ka Sabi dyan. ni- Baka sino hindi ba? ka umabot pala doon. Sabi nila, the more you hurry, the more, ano yun? The more you worry, the more you hurry to the cemetery. Kaya nga. Kaya chill lang. Huwag Oo. niyong stressin yung sarili niyo. Nakakapangit yan. Tama yan. So, di naman nakadepende sa kalendaryo. Yes. Kaya kung may mga bagay kang planong gawin ngayong taon, list down mo lang. Mm-mm. Take down notes mo. 'Di ba? Hindi naman kailangan 10 agad eh. Kahit isa lang 'yan, Oo. 2, 3, go lang, walang problema diyan. Nasa Tama. sayo kasi along the way may mga maiisip ka at madadagdag. Hindi. At saka, like I said kanina, kung meron ka naman goal na hindi nagawa last year, why not continue it this year? Tingin mo Diba? ikaw, anong goal lang hindi mo nagawa last year na pwede mong i-continue ngayong taon? I don't set goals anymore. You don't set goals. Yeah, like last year, magpakasal. Ako, go with the flow na lang. Ayoko mag-set ng goal, ayoko mag-set ng expectation. Baka ma-disappoint ka. Oo. So, kung ano yung mangyayari, yun lang. Siguro ano lang, ako naman more on, syempre, Ikaw, financially ka naman palagi. Oo, syempre, it's part of it eh. Ako Yun wala naman yun. naman. Pero, I guess, syempre, for the Ballsters, maging consistent in a sense. Oo, yun. Ako, yun lang Yun naman naman yun. talaga. Hindi naman siya goal eh. Ano Hindi naman, siya goal eh. It's a job na kailangan gawin it's a commitment. Oo, it's a commitment. So, for me, kaya hindi ko siya naisip na goal. Kasi, siguro ang goal doon is to commit. Okay. To commit, yung maging dedicated ka doon. Yun yung goal siguro. Pero yung sasabihin ko, we need to post 5 reels a week. Exactly. Hindi. It's going to burn us down. Hindi, saka at the same time, di naman tayo pa yung sobrang full-time eh. Oo. Para gawin yun eh. Hindi nga tayo, hindi pa, January nga, hindi pa nga tayo maalis eh. So, ano ba yun? Travel vlog? Travel content creator, hindi mo kayo maalis. Pero abangan nyo. Hindi, ano naman yun. Parang kumbaga, again, sabi nga natin sa January, hindi natin kailangan yung pressure ng sarili natin. January pa lang. Sa dami ng mga videos at picture namin, sa mga past travel, makakaisip. Tsaka hindi naman necessarily na, sometimes, hindi lang naman tayo to for sure, but sometimes travel content creator is not about the place itself lang din. It's actually sharing tips to others. Like, ano ba yung kailangan mo? Matutunan based on our experiences. Paano ka ba makakatipid? Yun. Ano yung kailangan mo na documents pag pupunta ka sa ibang bansa? So, those were tips na kailangan ng audience eh. So, simple things, guide like that will definitely help. Pero syempre, bonus talaga yung umalis ka. Oo, syempre. Kasi, ano rin yun eh, nakakadagdag excitement. Dagdag excitement din sa yun. At the same time, nakakadagdag ka rin ng mga materials mo para sa content. Tsaka syempre, we hope that, ito na lang pala, ang goal, not necessarily goal this year, pero ang goal ko for the Ballster is maramdaman nila yung mga lugar na pinupuntahan natin. Na parang andun din sila. Yun yung gusto kong pag pinanood nila. Pag nanood sila na parang nandun din ako. Parang nandun din sila. Yun yung gusto kong mangyari. Okay. Supportive. Tama. O sige, ikaw. Baka sabihin mo pala, hindi ko siya tinatanong. Okay. Anyway, so ikaw, anong goal mo this year? For the Ballsters. And any particular? Hindi, for the Ballsters na lang siguro pag-usapan ko. Kasi mga personal na lang daw niya yun sasabihin. Personal kasi sa akin na lang yun. Well, for the Ballsters, syempre, goal naman is that hopefully dumami yung mga brand deals na meron tayo.
And it's good to know kasi 'di ba, beginning of the year may mga Good news. good news tayo on the upcoming days. 'Di ba? So last year kasi yung mga affiliatings natin like sa Agoda, sa Klook, nangyari Oo, yun eh. grabe. 'Di ba? Oo. From Klook tapos nagkaroon ng Agoda. Mm-mm. So yan nagagamit, nakakatulong din sa atin sa The Ballsters. So ngayon may mga upcoming ano rin tayo, 'di ba? Hopefully brand deals palalo. Oo. Mga affiliates Yeah. palalo para at least may mga ibang kumpanya na magtiwala pa sa amin. Ano pala, sana this year, ano lang to hindi, ano ba to, hopeful? O, sama mo Ay, na, pwede hindi. rin. Hindi pala to, hindi to goal, pero pangarap siya. Pangarap. Yung may mag-sponsor ng trip sa atin. Ay, oo, yan. Totoo yan. Yun. Oo. Hindi, sana this year, pero malay mo naman, di ba? Wala Kung may naman. makapakinig nito, makapanood, di ba? Pwede nyo kaming anuhin. Pwede More nyo on pala, tama, hindi pala goal, more on pangarap pala Pangarap. siya. Yun, no. Yun yung hopeful ako. Sana this year merong brand deal or may mag-sponsor ng trip sa atin. Ganun. Pag-pray natin yan at pagsikapan pa natin na mas maka-reach ng wider audience. Yes. Tsaka mas makarelate sila or makagawa tayo ng something relatable to the audience. Exactly. Anyway, And ano again, pa? Yun lang din naman yung sa akin. Yun nga, yung sabi mo, yung brand deals, tapos yan, sponsored trips. Diba? And syempre, makapag-isip palalo ng mga adulting content, especially for ball trip. Ang goal ko ngayon kung tungkol sa podcast, makapag-guest tayo. Sana. Which is yan na yung tinitignan namin. Susunod, magkaroon kami ng special guest. Oo, sana. Yung mga bili kami ng isa pang mic. Oo. Hanap nga tayo ng studio, Bal. Para di lagi dito sa bahay. Oo. Na parang pwede tayong mag-guest. Pag may special guest lang. Oo, pag may special guest lang. Pwede natin gawin ganun. Let's see, every 10 episodes, meron tayong special guest. Anyway, kailangan muna namin ng mic. Yan. Kaya baka may mga DJI mic to kayo pa. Benta nyo na Comment sa amin. below kung nagbebenta kayo ng DJI mura lang, kahit mic. gamit lang, okay lang. Isa lang kasi meron yan. Mahal pa eh. Anyway. Sa mga kuripot kasi. Yun lang, again, hindi naman rush ang buhay natin eh. Hindi naman to, sabi nga, buhay hindi tayo karera. Buhay ay hindi karera. Diba? Importante sinimulan mo. Totoo. Magsimula ka, or may naisip kang gawin mo lang. 'Di ba? Sapat na 'yon sa ngayon. Ang importante magsimula ka. 'Yun, kailangan mo magsimula. Kasi pag hindi ka nagsimula, di mo malalaman. Walang itutuloy kung hindi ka magsisimula. Tama. So, I guess very quick episode lang tayo. Yes. 'Di ba? Kasi kailangan pa namin mag-build ng momentum. Oo. Pagbigyan niyo muna kami. Okay, so yun lang. January is travel season din. Hanggang February, March, April, May, June. Yan. Hanggat hindi nagsa-summer travel season yan, kaya wag niyong kalimutan ang aming mga travel discount code sa Klook! Sa Klook, The Ballsters. And sa Agoda Hotels. Ballster Agoda. And sa Agoda Activities. Baliktarin niyo lang, Agoda Ballster. Yan. So, yan yung tatlong codes namin na sigurado kami makakatulong, makaka-discount kayo. Tama. At higit doon, pag naka-discount kayo, syempre, yung discount na yun, pwede nyo pa magamit sa ibang budget nyo. Exactly. So, yun yung isa sa mga travel tip na palagi namin sinasabi. Yes. Gumamit kayo ng mga discount codes. Yan. Diba? Also, don't forget to follow us on our socials. Yes. Diba? Don't forget to follow us on Facebook, Instagram, YouTube. TikTok, and YouTube. Lahat yon The Ballsters. Yup. And then, dito sa Spotify, it's Ball Trip, ang kwentuhang bawal mabad trip. Yan. I-share nyo rin sa mga friends nyo, mga relatives, at kung kani-kanino pa. Tsaka comment kayo, guys. Yan, ng mga lalo sa topics. TikTok, let's engage. Yeah. Diba? Para naman mas magkakilala pa tayo lalo. Yes. So, I guess yun lang. Once again, I yes. think we're good. Yes. So, this is, sana meron kayong natutunan kahit paano dun sa mga pinag-usapan natin. Tama. Diba? So, yun lang. Maraming salamat. Again, this is Bal Julius. And I'm Bal Luis. And this is Ball Trip. Ang kwentuhang bawal mabad trip. Bye! Bye! Maraming salamat. Yes! Buyers! Bye!